Viral ang video ni Neneng B, ang tindera ng hotdog sandwich sa Quiapo. Pero bukod sa kanyang hotdog sandwich, ang pinusuan, ang reaksyon niya sa isang vlogger na naniningit. Anong ulam? Anong ulam? Pamilyar ba kayo sa boses na ito? Panigurado, dumaan na siya sa feed nyo. Itong masipag na tindera sa video, ang 16 na taong gulang na estudyanteng si Geraldine, o mas kilala bilang si Neneng B. Neneng B, short for Neneng Bungis-ngis. Ulit. Anong ulam? Ilan taon ka na, Geraldine? 15 years old. Naunang sumikat online dahil sa nag-viral niyang paninda. Itong siksik na hotdog and sausage sandwich. Te, punta ka sa page namin, te, oh. Lalagyan natin picture mo dun, eh. Mabilis na nga itong kinagat ng mga mamimili dahil bukod sa mura na, with cheese na overload pa. Matitikman mo na nga ito sa halagang 50 pesos lang. Talaga namang sulit. Pero teka, hindi lang daw paninda ang dinarayo rito sa Carriedo, kundi siya na mismo. Pag ano, kuya? Kasi po, dito po tayo, usog po tayo konti. Marami ang bumilib sa kanya na sa murang edad, nagpupursige na sa buhay. Si Neneng B, instant celebrity. So sa'yo na to? Opo. May sarili na siyang negosyo sa edad na 15 years old. Nitong 2024 lang daw nagsimulang magbenta ng hotdog sandwich si Neneng B sa Quiapo. Ang kanyang naging inspirasyon sa pagtinda, ang kanyang pamilya na nagtitinda rin sa Quiapo. Nakarang down po kasi, face-to-face po kami. Nag-try po ako ng homeschool po. Kung sa naisipan kong pagsabayin po. Nanghiram po ako sa nanay ko ng pampuhunan po. Hotdog sandwich daw ang napili niyang itinda dahil ito ang isa sa mga pagkaing madaling gawin at ibenta sa kalye. At para mas mapansin ng mga tao, ang mga topping niya nag-uumapaw. Kaya po ako dumalo dito kasi interesting po yung maraming cheese, yung hotdog ni Neneng B! Panalo! Sarap yung hotdog na ginamit dito. Tama lang yung takto lang. Sarap yung cheese, lasang-lasa mo, tsaka yung hotdog. At hanggang sa online world, mabilis na kumalat ang patok na hotdog sandwich ni Neneng B. Pang oras na kami doon, no? Hindi pala yung pila. Ang mga customer, dagsa sa pila. Pero ang rule daw ni Neneng B, first come, first serve. At bawal sumingit sa pila ha, kahit vlogger ka pa. Ate, wag mo po kayo sumingit para pila na lang po tayo para po patas. Kaya naman ang mga netizen, lalong humanga sa kanya. Pero sa likod ng kasikatan at tagumpay ng kanyang munting negosyo, hindi siya nakaiwas sa mga negatibong komento na hindi pabor sa panghihikayat niya sa mga kabataan na magbanat ng buto. Let's stop normalizing this kind of word. Kids should be in school and studying. Hindi porket nagtatrabaho ka na, may karapatan ka ng husgahan ng hindi pa. Hindi lang ikaw ang may alam dumiskarte sa buhay. Mga ganitong yabang yung hindi nakakabilib. Pero hindi raw ito ang makakapigil sa kanya sa pagtitinda. Dahil ang pagsusumikap niya, para makatulong sa magulang at makamit ang mga pangarap niya. Pangarap ko po kasi makapag-ganit, tapos ang pag-aaral. Yung pulis po. Gusto ko po kasing makatulong sa mga tao pong naghahanap ng hustisya po. Sobrang halaga po ng pag-aaral dahil po yung pag-aaral, ayan po ang susi ng tagumpay. Sinasamahan ko lang po talaga ng diskarte po. At dahil sa taglay na sipag at determinasyon ni Neneng B, talagang bilib sa kanya ang kanyang mga suki. Nakaka-inspire pa yun para sa kabataan na makakatulong sa mga magulang nila, sa maraming estudyante na patuloy na nagsusumika po sa pag-aaral. Dapat siyang tularan kasi yung mga kabataan dapat mamulat din na hindi lang puro masarap kasi darating din yung time na kailangan isipin din yung future. Kaya naman good job sa ipinakita mong determinasyon, Neneng B. Isa lang ito sa mga patunay na kahit sa murang edad, handa kang gawin lahat para sa kinabukasan mo at ng inyong pamilya. Lahat po kakayanin nila pong mahirap. Basta po pagdating sa pamilya. May negosyo ka rin bang naisimulan? Pero naunahan ng takot at pangamba? Baka ito na ang sign para lutuin yan. Budburan lang ng sipag at tasal para naman overload din ang tagumpay. Anong ulam? Basta kwentong kabutihan, good news yan! Magandang gabi, ako po si Vicky Morales.
Maniniwala ba kayo na ang mga sako-sakong bigas na ito, imbes na ibenta, ipinamimigay lang ng libre sa iba? Dating basagulerong tambay, namimigay ngayon ng grocery sa kapitbahay. Napagtanto ko na, kada matutulog ako sana mabago naman yung mabago naman yung buhay ko. Sino ba mga mamura nito? Ay, yung buntok! Mananapak ka ba ng maingay gaya ng nangyari sa isang miyembro ng LGBT? Kuya, wag ba kuya? Ko, kuya, ano ba? Isang 12 anyos na bata may request sa mga magulang. Hindi pera o laruan. Kung ano ito, panuorin nyo yan. Sa taas ng presyo ng mga bilihin, ang bigas para sa ating mga Pinoy, ginto. Kaya maniniwala ba kayo na ang mga sako-sakong bigas na ito, imbes na ibenta, ipinamimigay lang ng libre sa iba? Saan naman kaya yan? Nakilala namin ang mga Chung, isang Filipino-Korean family mula sa Angeles City, Pampanga. Ang Pinay na si Cesnanda at Koreano nitong asawa na si Jongsu. Nagmamay-ari ng mga negosyo sa retail, food, accommodation at iba pa. Ang dalawa nilang anak na sina Jezzy at Seiya, nabigyan nila ng magandang buhay. Ang kanilang pamilya, hilig daw talagang mag-ipon ng happy memories na ina-upload nila online. We have to be realistic about our situation. May edad na siya. So, yung social media, sabi niya, we can upload that video. So, yung mga anak ko, maalala ko even I'm not here. I always feel sorry. That's why I do my best for my daughter. Hindi naman daw nila akalain na marami ang matutuwa sa kanilang mga video at aani ng maraming followers online. Pero ang pananaw ng kanilang pamilya, nagbago raw noong nagkaroon ng pandemya. In that time, very strict yung quarantine something. Tapos sabi niya, Mami, can we do something about it? Can we help other people? So ang una namin ginawa, we made sandwiches in a very simple way. And then we share with other people. Hanggang sa isang outreach program sa eskwela ang nagpatikim ng realidad sa nooy 8 taong gulang na si Jezzy. Pumunta sila sa isang public school para mamahagi ng tulong. Ang laki ng pagkakaiba from international school to public school. Yung dalawa nabigla. Bakit yung CR nila ganito? Bakit sa isang libro nagsishare sila? Bakit pag nagre-recess konti yung pagkain? Bakit yung iba walang uniform? Doon siya naunang na-curious. They have to suffer in the heat for a while. I don't have to worry about break, if I have food or not. But when I sat in there, but I enjoy it now. It's because I know I help a lot of students my age and other grades and ages. Dito na raw siya humingi ng tulong sa mga magulang para makatulong sa iba. Then when I was 8, I told my mom the idea of giving people, students, mostly students and children, rice and milk powder and canned food. At ang mag-asawa naman, all-out support sa pagtulong ng kanilang mga anak. Very, very proud. At a very young age, iniisip niya yung mga estudyante na katulad niya na dapat wala daw nagugutom para in the future, maganda yung maging kinabukasan nila. So they can focus on their studies also. Nung nakakataba ng puso na may anak ko kung sobrang bait, sobrang iniisip yung ibang tao. Mula noon, kada buwan ng araw kung mag-donate ang pamilya Chung sa mga public school. Kahit pa raw mula sa sarili nilang bulsa, tinuloy-tuloy nila ang ganitong panata. Hanggang maging ang kanilang mga follower, nahikayat na ring tumulong. It's every month, it's okay. But now, it looks like every week. So, how can, when they go to the other school, they absent to their school? Oo. So every month po, nasa iba't ibang school kami nag-share ng rice. Hanggang ngayon, every week na po, nasa iba't ibang school kami. Pero ang talaga raw hugot ng pamilya sa pagtulong, ang hirap din na naranasan mismo ni Ces sa buhay. Pag yung nanay ko is mananahe, yung tatay ko karpentero. May times na wala kaming bigas. Bilang panganay, lagi ako nag-aalala kung may bigas kami.
dumarating yung time na feeling mo hopeless ka, wala nang pag-asa, hindi kayo makakain, may kakatok sa pinto, yung tito ko, ng utang ng bigas, kahit kalahating kilo. So, gusto kong maging ganun yung anak ko in the future. Siya yung maging hope sa ibang bata. At ngayong araw na nga, sasamahan ng Good News Team ang pamilya Chung na maghatid ng 300 sako ng bigas sa isang elementary school. Karamihan daw sa mga bata rito, naglalakad ng mahigit 1 oras bago makarating sa eskwelahan. Isa na rito ang grade 6 student na si Joy. Malimit po akong pumapasok na walang baon. Importante po sa amin ang bigas kasi madami pong nagsalo-salo sa amin. Nakakapokus po ako sa pag-aaral pag kumakain po ako. Ako po ay masayang meron nag-abot sa amin ng tulong. Ang mga magulang kasi ni Joy hindi raw nakapag-aral, kaya ipinangako nilang igagapang ang edukasyon ng anak. Gusto malaki ni Mary Jo. Maging teacher. Teacher. Kailangan busog tanay pag nag-aaral po. Mas maganda may laman ng sikmura sa mag-aaral kang walang laman ng sikmura. Hindi makapokus sa pag-aaral po pagka walang laman ng sikmura. Malaki ang pagpapasalamat ng eskwelahan sa muling pag-aabot ng tulong ng pamilya Chung. Pero yung bigas kasi, lalo na malayo kami sa bayan, napakalaking tulong. Wala sa edad ang kapasidad na tumulong. Maliit man ito o malaki. Ang mahalaga, ito ay galing sa puso. Sabi nga nila, umakyat ka ng bundok at isigaw mo lahat ng sakit. Pero paano kung sa pagsigaw mo, may napikon at sumapak na lang sa'yo? Kung gaano kaganda ang tanawin sa kabundukang ito sa Tanay Rizal, lumabas! Lumabas lahat! Ganon din namang kainit ang naging tagpo rito sa isang campsite. Wala po kami doon sa bundok? Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Kung saan bigla na lang sinapak ang guest na ito ng mismong staff. Bakit po kayo nananakit? Bakit kayo nagmumura dito? Lumabas! Heartbroken daw noon ang nasabing guest. At tulad ng marami, dito niya rin daw naisipang isigaw ang mga hinanakit sa itaas ng bundok. Nagsisigaw po ako, sabi ko, sakit-sakit. Puro kinarted po kasi talaga ako. May boyfriend po ako, tapos stress din po ako sa buhay. Daming problema, daming iniisip. Kaya po, nung nagsisigaw ko po yung problema ko doon. Bas lahat! Uy! Hindi ko lang po kami doon sa bundok! Pero ang kinikim-kim na sama ng loob, imbis na maibsan, lalo pa raw nadagdagan ng isang staff ang sa kanya'y nagalit. Nagmumura kayo? Sino mo binumura ko? Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok! Hoy kuya, ba't nananakit kayo? At biglang nanakit. Ang sinaktan, lumaban at sumugod din sa staff na nakaalitan. Kuya, ganyan po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Sige! Sige! Sige kuya! Malaki pinayaran ka ba? Bundok mo ako! O sige! Sabi ko, ba't mo ako sinaktan? Nagbayad kami dito. Guess nyo kami dito, ba't nananakit ka? Dahil sa pananakit, kalaboso at diretso sa kulungan ang staff ng campsite. Hindi siya nagpa-interview sa media pero depensa raw niya, 6:00 pa lamang noon ng umaga at marami pa ang natutulog sa campsite. Dahilan para uminit ang ulo niya sa ingay ng guest. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Pwede naman natin siyang pagsabihan. Kahit kailan mali ang manakit. Hindi naman tama yung mananakit kayo tapos guess nyo pa yun, di ba? Sino ang mga mamura nito? Ay, yung bundok! Sino ang tama at mali? Kaninong panig ang naging sanhi ng diskusyon? Ang eksenang ito, bibigyang buhay natin sa isang social experiment. Ang ingin ng bunganga nyo. Kasamang ating kasabwat na si Ferdy na magpapanggap na tagalinis ng park, nasasaway sa maingay nating mga kasabwat na sina Gian at Kelly. Naku, Fred, ang gwapo naman yan, Fred. Grabe ka naman. Nakilala ko lang siya sa Messenger. Oh, talaga? Oh my God! Ang gwapo niya. Oh, kuya, bakit? Di ba kayo nakakalata? Ang ingin ng bunganga nyo, may mga na-istorbo kayo? Masasaya lang kami. Handa na ang aming mga kamera. Ang una naming itinarget, itong motor rider na nakahinto sa gilid ng kalsada.
Saan na kaya yung kabit natin? Hindi ko rin nga alam, sis. Saan na ba? Ay! Kuya! Oh my God! Saan na ba siya? On the way na daw siya eh. Ay! Oh my God! Maya-maya pa. Uy, ang ingay niya. Bakit? Ba kayo nakakalata? Park to. Kayo lang maingay. Wala naman kami ginagawa Nag-usap lang kami, nag-enjoy lang naman kami Tignan mo nga si Kuya. Tahimik may ginagawa ni istorbo nyo. Walang Ang gusto mo gawin namin? Kapanakit Ba't ka naman nakikailang sa amin? Teka lang. Kuya, wag mo kuya. Ko, kuya, ano ba? Huwag ganyan, kuya, ano ba? Ang ating target, hindi direktang nangialam pero ibinahagi ang kanyang saloobin. Tinitignan ko lang kung anong nangyari sa kanila, kung ano ginagawa nila. Siguro kung may gusto tayong sabihin sa tao, sabihin na lang natin ang maayos na wag nang umabot sa bastusan. Ang tagpo sa ating eksperimento, mas painitin pa natin sa ating susunod na subok. Pero gwapo siya. Saan? Ay, God, nakakilig yan, sis. Gwapo siya. Bunganga mo, malandi. Dito na muling umentrada ang kunwari maninita sa kanilang kaingayan. Bakit? Bakit po? Ingay-ingay nyo ah. Wala na kami ginagawang masama. May problema ba? Oo, bakit? Tumapit ka nga dyan, kuya. May nintay lang kami, kuya. Ang babaeng ito, napapatingin na sa komosyong nagaganap. Kuya, ano ka ba dito, kuya? Saka tumayo at lumayo sa komosyon. Nakainom ka ba? Sumama ka sa akin. Pero itong si tatay, nagtanong na at tangkang pipigilan ang sakitan. Ibuking na natin ang eksperimento kay tatay. Tinitingnan ko kung baka suntukin ako. Doon ako siguro entra. Medyo may edad na ako. Kung magpagsuntukan pa ako, edi talo ko. Sa huli naming subok, muling gumulong ang aming mga kamera. Pero gwapo siya, no? At ang aming itinarget, isa pang rider na namamahinga rin sa park. Oh, pero gwapo siya, Bernes. Luka nga! Uy, napagalitan tayo ni Kuya. Ingay nyo. O bakit, kuya? Hindi ba napapansin park ito? Kayo lang maingay. Oh, gusto mo gawin namin? Napapatingin na sa dalawa ang ating target. Kaya itong ating mga kasabwat, Lano ka ba? Huwag mo sa tayo kaibigan. Marami ka ba? Kuya? umarte ng nagkakasakitan. Bakit ka na, kuya? Ano ba? Ano ka ba dito? Bukod sa ating target na tila hindi na komportable sa eksena, namataan din namin itong driver na nakapark sa gilid na naglabas pa ng kanyang cellphone. Stop na ang aktingan! Oras na for the big reveal! Hindi ko gagawin ko sa akin mangyayari, hindi ko gagawin. Akausapin ko lang siguro sila, bakit gano'n? Kasi mahirap naman yung mananakit ka kagad. Hindi po tama yun. Dapat kausapin ng maayos, may nahon, kung ano po ba yung problema. Kuya, wag mo sa tayo kaibigan ko, kuya. Ano ba? Kung meron kasing mga commotion na ganito, may mga violence or aggressive behavior tayong nakikita or na-experience, ang tendency ng ating katawan is either to fight, so laban, or flight, takbo, or freeze, para kang masyashock, so hindi ka makagalaw. Basic instinct yan na isang individual na kung merong kaguluhan, poprotect mo yung sarili mo. Hoy, kuya, ba't nananakit kayo? Ang payo ng eksperto, kung may mga hindi pagkakaunawaan like ganito, mag-usap. Communication is very important. Kinakailangan i-explain ano yung pwede, ano yung bawal. Pag tayo ay nasa isang lugar na private, secluded, ayon kay Attorney Christian Sorongon, may kaso na pwedeng isampa sa staff ng campsite. So, based on the video, yung pwedeng ikaso natin ay physical injuries sa degree or severity ng pinsala or sugat na natamo ng tao. May say din ang eksperto sa pagsigaw at paglalabas ng hinaing sa mga public place. Wala po kami sa bundok. Kung totoo man na mayroong company policy na bawal mag-ingay or bawal gumawa ng, so to speak, iskandalo, ay kailangan po ay ilagay natin sa tamang proseso. Pwede pong sabihin na or bigyan ng notice or bigyan ng warning yung guest ng campsite para makorek po kung anumang mga pagkakamali o paglabag sa private policy na mayroon doon. Samantala, naglabas din ng pahayag ang pamunuan ng campsite kung saan nangyaring insidente, kung saan nagpaabot sila ng paumanhin at tiniyak na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. At naghihinay-hinay po siya. Pwede niya naman po kami tanongin kaya paalisin niya kami na ano, hindi po yung kagad ka siya iinit ang ulo bilang siya mananakit.
Hoy, kuya, ba't nananakit kayo? Sa panahon ngayon, bawat pangyayari pwede nang ma-videohan. Kaya maging maingat sa mga galaw. Pero ang higit na mahalaga, na may matuto tayong maging mahinahon at rumespeto sa kapwa-tao nang maiwasan ang sakitan. Maangas! Si Jomar, lagi nababanggit ang pangalan niyan, lalo pag may mga gulo, lalo mga kabataan. Pasaway! Medyo matigas po talaga ulo niya kasi pasaway talaga sa amin. Presko! Si Jomar, ma'am, sakit sa ulo po yan dito, ma'am. Sa looban, ma'am. Ilan lang yan sa mga nasasabi noon tungkol kay Jomar mula sa Santa Ana, Maynila. Pero kamakailan lang ang dating sakit ng ulo, naaktuhan daw sa CCTV ng kanilang barangay na may binigyan ng isa. Hindi suntok ha, kundi grocery package. Yan ang good news na aming nahuli kam. Jomar, nakakatuwa yung buhay mo, no? Mula sa pagiging bad boy, ngayon nasa good news ka na dahil sa pagtulong na ginawa mo. Kwento mo nga sa amin yung transformation mo, no? Isang binata namimigay ng grocery sa kalsada. Pero maniniwala ba kayo na dati raw siyang tambay at basagulero? Dating sakit sa ulo ng barangay. Nakunan daw sa CCTV na namimigay ng grocery items sa mga tao sa lansangan. Alamin ang kanyang kwento. Lumaki si Jomar sa mahirap na pamilya. Manikurista ang ina at car wash boy naman ang ama. Sa Aruga, ma'am, kumpleto kami. Kasi kahit hirap kami, nanay ko hindi papayag na matutulog kami, kulang na isa. Kumbaga, ma'am, ano lang, pinansyal, ganun kulang. Dahil na rin sa impluwensya ng mga kaibigan, nakalakihan na raw niya ang pagiging pasaway. Pati sa mga gulo at away, always present daw si Jomar. 15 years old pa lang yan, sobrang kulit niyan. Lahat na yata ng kalokohan ginawa niyan dito sa aming barangay. Always yan, pangalan niyang babanggitin pagka merong konting gulo or ano. Dahil nga sa kakulitan at saka mabarkada. Dahil din sa hirap ng buhay, minsan na rin daw siyang kumapit sa patalim. At nasubukang magnakaw. Ano yung nag-udyok sa'yo na gawin yun? Bali ano yun, mami, bali magkakasama po kami ng mga tropa ko noon din. Simbang gabi po kasi yun. Pero ma'am, on the spot, ma'am, na hindi rin namin gusto lahat yun eh. Kumbaga, ma'am, pero magkakasama na kami. Damay-damay na kami, ma'am, sa kaso na pinatol sa amin na gano'n. Dito na raw nagsimulang maging sakit ng ulo si Jomar ng pamilya. Squatter kasi kami, ma'am, eh. Then, siyempre, ma'am, paglabas ko, may mga, nandiyan na yung tambay, ma'am, mga tropang, mga ano ko. Tapos, hindi na rin po ako nag-aaral, pinag-aaral po ako. Hanggang sa natuto na lang, ma'am, tumambay na lang. Negatibo man ang imahe ni Jomar sa iba, lumaki pa rin naman daw siyang may malasakit sa kapwa. Ang bagay na ito natutunan niya raw mula sa sariling karanasan. Kasi ma'am, hindi ako naging madamot, ma'am. Naranasan ko kasi pagdamutan, ma'am, masakit. Kumbaga, yung tipong gutom ka ng araw na yon, tas walang magbibigay sa'yo. Sobrang sakit. Para tustusan ang mga pangangailangan, pumasok si Jomar sa iba't ibang trabaho. Nag-barker ng jeep, nangalakal, at namalimos pa. Hindi ko lang pinakita sa mga tropa ko yun kasi kilala nila ako bilang makulit eh. Pero deep inside, namamalimos din talaga ako eh. Pero maniniwala ba kayo na sa kabila ng lahat, nag-iba raw ang ihip ng hangin? Nang mag-asawa si Jomar at ipinanganak ang anak na si Jomaira noong May 2019, nagbago raw ang pananaw niya sa buhay. Ano yung nagpabago ng buhay mo? Yung pagiging tatay mo ba? O yung awa mo sa magulang mo? Parehas, ma'am. Kasi parang naisip naman tatanda na ng magulang ko. Magtatrabaho pa rin sila. Then parang ako, ma'am,
may anak na ako, maasa pa rin ako sa kanila. Parang gusto ko nang baguhin yung napagtanto ko na kada matutulog ako, ma'am, na sana mabago naman yung ano ko, mabago naman yung buhay ko. Bukod sa kailangan niyang maging mabuting ehemplo sa anak, ipinangako rin niya sa anak na bibigyan niya ito ng maginhawang buhay. Dito na niya naisipang mag-umpisa ng maliit na negosyo. Dahil hilig niya ang accessories, ito rin ang naisipan niyang itinda. Nagsimba ako sa Quiapo, then nakita ko yung 1 billion na hanggang ngayon, ma'am, pinagkakakitaan ko. Hanggang ngayon, ma'am, still, 2020 ako nagsimula hanggang ngayon, ma'am. Ito ayun pa rin po yung hanap buhay ko. 900 pesos lang to sa akin, par. May dasal ng kasama, magiging masipag ka pag suot mo to. Hindi na PPP, para. Sa akin lang yan, par. Nakapag-ipon para sa anak at natustusan ang pagbabalik eskwela ng asawa. Lahat daw handang gawin ni Jomar para sa pamilya. Pero ang mga blessing na natanggap, hindi lang para sa mga mahal niya sa buhay. Nakatutulong din siya sa ibang nangangarap magnegosyo. Tinuruan po niya ako kung paano mag-resell ng alahas. Malaki po yung naging dulot ng pagtulong niya sa akin bilang isang reseller. Unang-una po doon, nakapagbayad po ako ng sarili kong tuition. Nakabili po ako ng sarili kong uniform, gano'n. Tsaka yung mga needs ko po sa eskwela. Tinulungan niya po ako maging isang supplier sa lugar namin. Nakabili po ako ng sarili kong motor. Nakapag-provide po ako sa family ko, lalo na sa anak ko, as a solo parent po. Kaya malaking bagay po yung naitulong sa akin ni Jomar. Pati na mga hindi kilala, naambunan ng biyaya. Laking gulat ng araw ng kanilang kapitan nang makita siya sa CCTV na nag-aabot ng pagkain sa mga tao sa lansangan. Yung kinita niya, shiner niya. Daming bata. Hindi lang 1, 2, 3, hindi. Everyday pa siya mamigay. Mimigay siya. Bata sa pagkain. Pulubi talaga, wala makain. Papasalamat talaga yung ano, kahit matanda, binibigyan niya. Ang daming beses niyang ginawa. Maraming beses. Napakabait na bata. Hindi raw siya nagdadalawang isip na tumulong. Ito. Sa mga taong kaparehas niya ng sitwasyon noon. Tulad na lang ni Rowena na walang tinutuluyan. Hindi raw siya nalilimutang hatiran ni Jomar ng mga grocery item. Tewenang, may bibigay po ulit ako sa inyo. Bigas. Oy, Jomar, thank you ah. Napakalaking tulong ito talaga para sa akin. At dahil na nga sa mga pagtulong mo, ito ang parangal ng good news. This certificate of recognition is given to Mark Jomar Agbuya in recognition of his compassion and outstanding contribution of Barangay 89 and the community. Barangay Hero Award para sa iyo, Jomar. Thank you po. Maraming salamat po. Ma'am, thank you rin po. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pagtulong sa komunidad. Past is past, ika nga. Patunay si Jomar na anuman ang nakaraan mo, hindi ito hadlang para magbago at makatulong sa ibang tao. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend po sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video nanyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Sana po'y na-inspire kayo sa mga kwento nating punong-puno ng malasakit at puso. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan!